Bakit marami ang nangangaral ng salita ng Diyos ngayon? Sa panahon natin ngayon, kapansin-pansin ang pagdami ng mga nangangaral ng salita ng Diyos. Hindi ito aksidente. Ito ay katuparan ng propesya sa Biblia. Ayon sa Mateo 24 verse 14, ipangangaral sa buong mundo ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos upang malaman ito ng lahat ng tao at saka darating ang katapusan. Ang pangangaral ng Ebanghelyo sa buong mundo ay sinyalis na malapit na ang pagbabalik ng Panginoon. Sino nga ba ang darating? Si Jesus ang minsang tinanggihan, inalipusta at pinahirapan ng tao. Mateo 26 verse 67, dinuraan nila si Jesus sa mukha at binugbog. Sinampal naman siya ng iba. Ngunit ang tinanggihan noon ay siyang darating bilang makapangyarihang hukom. Pahayag 1 verse 7, magsipaghanda kayo. Darating si Jesus na nasa mga ulap. Makikita siya ng lahat ng tao, pati na ng mga pumatay sa kanya. At iiyak ang mga tao sa lahat ng bansa sa mundo dahil sa takot nilang sila ay parurusahan na niya. Totoo ito at talagang mangyayari. Ang pagbabalik ni Jesus ay hindi na para magligtas kundi darating siya upang kunin ang kanyang pinili at hatulan ang bawat isa ayon sa kanilang mga gawa. Mateo 24 verse 29 to 31. 29. Pagkatapos ng mga araw na iyon ng matinding kahirapan, magdidilim ang araw, hindi na magliliwanag ang buwan at mahuhulog ang mga bituin mula sa langit. Ang mga bagay sa kalawakan ay mayayanig at mawawala sa kani-kanilang landas. 31. Sa malakas na tunog ng trumpeta ay ipapadala ko ang aking mga anghel sa lahat ng lugar sa mundo upang tipunin ang aking mga pinili. Pahayag 22 verse 12, makinig kayo, malapit na akong dumating. Dala ko ang aking gantimpala para sa bawat isa ayon sa mga ginawa niya. Pahayag 20 verse 12, at nakita ko ang mga namatay, tanyag at hindi, na nakatayo sa harap ng trono. Binuksan ang mga aklat, pati na ang aklat na listahan ng mga taong binigyan ng buhay na walang hanggan. At ang bawat isa sa kanila ay hinatulan ayon sa ginawa nila na nakasulat sa mga aklat na iyon. Maraming nagtatanong, bakit hindi pa siya dumadating? Sapagkat ito ay binibigyan pa ng Panginoon ang mga tao na magsisi sa lahat ng kasalanan nila. Ikalawang Pedro 3 verse 9, hindi nagpapabaya ang Panginoon sa pagtupad sa pangako niya gaya ng inaakala ng ilan. Ang totoo, binibigyan lang niya ng pagkakataong magsisi ang lahat sa mga kasalanan nila dahil ayaw niyang mapahamak ang sinuman. Kaya kung naririnig mo ngayon ang salita ng Diyos, huwag mong patigasin ang iyong puso. Sa tingin mo handa ka na ba sa pagbabalik niya?